Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas at tapat ang pananalita. Salita niyang walang pagkabula, tapat niyang ibinababa sa lahat ng madla. Kaya't kung tuwirang tatanggapin, puso nila magiging tapat din. Kapag ika'y hindi bihasa sa isang lugar, ano ang iyong gagawin? Di ba't itatanong mo kung papaano ang daan patungo doon? Patungo diyan? Subalit kapag ikaw ay nagtungo sa isang dambana, kailangan pa bang maging bihasa ka sa lugar na yaon? Hindi ba ang dapat mong gawin? Unay manalangin, hindi magsuri, maglibot ang mata, at lakad ng lakad kung saan ang pagmamasdan ng iyong mga mata. Kundi ang dapat mong gagawin, uupo ka, mananahimik ka, at dudulog ka sapagkat alam mo yan ay dambanang banal. Kaya, kung ikaw ay totoo sa damdamin, na kung papaano mo ang Ama'y kikilalanin, taimtim kang sa Kanya'y dudulog at hihingi ng iyong panambitan. Kaya't mapapalad ang sadakong ito, di man bihasa na ngayon lamang nagtungo. Subalit ang puso nila ay naruroon sa presensya ng Amang tatawagan nila, kaya't batid ang gagawin at payapa ang isipan. Buhay bang Ama? Pawang katotohanan ng saki tinuturan. Kung hindi mo kilala ang isang kapwa-tao at ikaw ay haharap sa kanya, hindi ba't kikilalanin mo muna siya? Bago tuwirang tanggapin mo at papasukin sa tahanan mo? Subalit sa isang dambana, maging sino man siya, hindi na kailangan suriin mo bilang ikaw ay kapatid niya. Kundi ang Ama ang susuri sa iyo para makita niya kung sino kang anak niya. Kaya, ikaw na nagpapakatotoo, siya mismo ang madarama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, napakahiwaga niya. Subalit, paano mo makikilala ang kanyang kahiwagaan kung hindi mo siya inaalam at di mo hinahanap ang matwidya? Paano mo siya mararamdaman kung di mo siya dadamhin sa iyong kalooban? Sa balat mo'y hindi mo siya mararamdaman. Sa mata mo'y hindi mo siya masisilayan. Sa kalooban mo, tanggapin mo siya at tuwirang papasok siya at mananahan sa iyo. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ng saki tinuturan, kaya't ang mga tapat sa Kanya at nakikipagtotoo, masayang masaya kapag tinatawag ang Kanyang presensya. Sapagkat nadarama nilang buhay na buhay siya. Kaya naman, anuman ang dumaratal sa kanilang isipan, pinaningibabaw at pinananaig ang Kanyang salitang banal upang di sila kailanman maghupo ng kalaban. Buhay bang Ama? Mga mahal, mahirap magkathang isip ng mga aral kung banal na salita ang iyong bibitawan. Subalit kay daling magsalita ng pagkakathang isip kung gagamit ka ng salitang panglupa. Kaya mga mahal, ang salitang panglupa ay iniba ng Ama sa Kanyang salita upang dito mapagbasihan ang Kanyang mga salita ay banal pawa. Mga mahal,
sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, nais niyo bagang makamtan niyang tuwiran o kamtinang lubusan ang nais ninyong makamtan? Yaunay ang kalakasan, kapayapaan, kasiglahan, kalusugan, kaligayahan, kakontentuhan. Hindi nyo yan makikita sa pagkain. Hindi nyo yan makikita sa mga bagay. Lalong hindi nyo yan makikitang nakasalamin sa salapi. Lalong hindi nyo makikitang sa harapan ng kapwa nyo. Dito nararamdaman, Ama magbibigay. Buhay ba nga ba? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Mahal ng Ama lahat ng anak niya. Subalit paano lahat ay makadarama? Sa wagas niyang pagmamahal na dulot sa kanila, tanggapin niyo lamang Espiritu niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang Espiritu ay di tulad ng taong may laman at may buto. Di tulad ng bagay na nahahawakan mo. Lalong hindi tulad ng hayop na nakikita mo kung paano gumalaw, wala mang bibig, ngunit may ungol, mayroong huniyaan kung ito ay ibon. Subalit ang Espiritu, hindi mo yan maririnig na ungol ng tao, ungol ng hayop, sigaw ng tao, sigaw ng hayop. Kundi ito'y maririnig mo sa mabubuti niyang tinig, banal na aral niyang iyong tatanggapin sa diwa mo'y manahang ganap. Kaya't pati sa iyong kalooban, padadama niyang siya'y buhay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang di malirip ng sinuman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ayon kay Mateo, huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang nawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Kahirap unawain sa literal na pagbasa, literal na pag-uulat, literal na pagpapahayag. Sino nga naman ang mas pahihigit mo pa ang kapwa mo sa iyong sarili? Sino nga naman ang kapwa mo magulang na mahal mo siya, na tatalikuran mo at tatalikdan? Sino nga naman ang anak na minamahal mong tatalikuran mo? Ngunit ginawa mo ba ito sa pagtalima mo sa ama mo? Subalit di sila tinalikdan, kundi lalo mong minahal. Ang ama mo ang tuwirang kinilala at tinanggap mo, sapagkat maliwanag niyang tinuran. Ang umiibig sa akin ay umiibig sa kapwa niya. At ang umiibig sa kapwa niya tulad ng pag-ibig ng kanyang sarili, ako ang inibig niya. Buhay ba ang Ama? Bakit tinura ng hindi kapayapaan ang taglay o daladala kundi tabak? Sapagkat sa buhay ng tao
Ang sino mang hindi nakakaunawa sa mga banal na salita ay tunay na nakapagbibigay ng hidwaan kung magkaminsan. Sapagkat katulad sa nagaganap ngayon, nang dahil sa banal na salita, marami ang naglalaban-laban. Nang dahil sa mga relihiyon, maraming naghihiwalay. Magkakapatid na nagkaiba ng relihiyon, hindi magkapanundo, hindi magkaisa sa isang layunin. Magulang, gustong pangunahan, siya pa ang sundin ng anak lamang. At gustong sumama sa nasumpungan niyang relihiyon. Ngunit kung tunay kang nakasumpong sa Ama, hindi pinag-uusapan ng relihiyon sa Kanya, sapagkat ang tunay na pakikipagrelasyon at pakikipag-isa ang may katapatan na puso mo na marunong magmahal kahit kaninong kapwa-tao. Buhay ba ang Ama? Kaya't maliwanag niyang tinuran, hindi lahat ng tumatawag sa akin at nagsasabing, Panginoon, Panginoon, ay kilala ko. May mga magsasabing ako'y lingkod, ako'y nangaral, ako'y nanggamot, at sasabihin ko naman, umalis ka sa aking harapan. Sapagkat maraming taong gumagamit sa pangalang Jesucristo. Subalit, gaano katotoo ang paggamit mo sa Panginoon mo ay nasa puso mo at mabuti ang gawa mo. Mga mahal, iba't ibang uri ng panggagamot, iba't ibang uri ng pangangaral, subalit sa iisang gawa, kung iisa lamang, kapwa pa rin kabanalan ang mithiin sa buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hindi po ba kung ano yung nasa isip ninyo, dinadala sa inyo, dinatala, dinadatal, yun ang nabibigkas ng bibig nyo? At ito po, mga ilang buwan ang lumipas habang ang mga araw na yaon ay may karamdaman ng apo. Isang palabas sa TV ang nagbigay tuon para ito ay panuorin ko. Na ang sabi sa akin ng Espiritu, anak, panuorin mo yaan. Isang babae na dinaluyan ng mahal na birhen. Subalit, dala-dala yung kung saan pinapanik sa kanila, pinanik sa kanila. Alam mo naman ang banal na gawa ng Panginoon, di ba? Bakit mo susundin kung alam mo nakapagpapahamak? Maraming tao ang, halimbawa, pasusunurin nila yung anak nila, kapatid nila, asawa nila. Kapag hindi nakasunod, galit. Alam niyo po, pag pinasusunod mo yung anak mo at may galit ka, doon sa gusto mong pasundin, halimbawa, lingkod ka, sabi mo, lingkod ka, eh hindi pa maunawaan ng anak mo yun, pinipilit mo siyang pasunurin sa'yo, galit ka. Sa Diyos ba yun? Hindi po. Masamang espiritu na yun. Nagkukunwari ka lang mabuti. Pero ganun bang mag-akay ang Kristo? Ganun bang magpatupad ang Ama? Persahan ba't nagagalit siya? Hindi, di ba? Pinababayaan ka, di ba? At yung babae na yun ay, ang biyanan niya mismo, nagdadasal sila, nagalit. Bakit daw hindi sumasama yung biyanan? At alam niyo po ba kung anong ginawa? Pinagtatadtad niya yung dinukit yung mata. Ay, sus ko, Ama ko, paano pong nangyari ito, Ama? Sabi ko, ba't po nangyari ito? Yun,
Kapag naglilingkod ka, hindi dapat ang mainit ang ulo mo. Sapagkat ang init ng ulo ay hindi sa Diyos ito. Ngayon, kung sa tinig lamang doon ka parang galit, abay, ang puso mo naman ay mabuti. Alam ng Ama mo yun. Nasa puso mo ang mabuti, nasa puso mo ang kagandahan ng loob mo. Alam niya yaon. Kaya, sa kanyang ginawa, nadukit ang mata ng biyanan. Ay, sabi ko, Diyos ko, tama ko, paano nangyari yun? At alam niyo po ba, sige po, may tatanong sa inyo ngayon. Sino ang mahinahon ng pag-iisip na naluka? Meron po ba? Subalit pumunta na po kayo sa mga luka-luka, yung mga taong mag-initin ng ulo at galit na galit. Di po ba? Eh, nasa banal na espiritu ka. Eh, ba't ka magagalit? Bakit ka mamimilit? Kaya, narinig niyo po ba sa dakong ito, pinilit kayo ni minsan? At ni minsan, sinabi sa inyong, dito kayo, totoo ito. Hindi po. Sapagkat si Kristo man ay hindi niya sinabi yun. Kundi ang pinahayag ng Kristo ang kadakilaan ng Ama at katotohanan niya at ang isinabuhay niya ang kabanalan ng Ama. Kaya naman, lahat ng nakikipagtotoo, alam nilang sundin ang kalooban ng Ama. Hindi nila pinaiiral yung sarili nila, kundi ang pinaiiral ang kanilang kalooban na mula sa Ama. At alam niyo ba, na maaring gamitin din ang kapwa nyo para kayo ay maging masama? Kaya, ito ang habilin. Kaya't sinabi niyang maliwanag, magkakasambahay ay magkakaaway. Biyanan na babae, manugang na babae, maaaring mag-away. Bakit? Ikaw na nasa katotohanan na, ang hindi maabot ng mga anak mo, ikaw ang magpapaabot sa kanila. Hindi mo ididikdik itong persahan sa kanila sapagkat iniisip mo ang Ama mo ang makapagbibigay pagbabago sa kanila. Kaya't ikaw wala kang gagawin kundi manalangin. Wala kang gagawin kundi idulog sila. Wala kang gagawin kundi huwag silang pagsawaan hanggang sa isang araw, yaong natanggap mo ay matanggap na rin nila. Buhay ba ang Ama? Ang pagbabagong buhay ay hindi nakukuha sa mabilis. Sinungaling yung taong sinabi niya, nung araw na yun na nagbagong buhay siya, naging banal na. Bawat araw na nabubuhay ka, hamon pa ito sa kabanalan mo. Kaya't dito ka ngayon susukatin kung paano mo pagtitibayin ang sarili mo, yaong natutunan mo na pangingibabawin mo, wag ang pangangababawin mo at pangingibabawin ay ang sarili mo. Kaya, gusto nyo bang kayo'y matawag na anak na pinagpala? Kung papaano ang bahagi sa inyong liwanag, panahanin nyo yaon. At kung may umaagaw sa inyong dilim, huwag nyong pananaigin. Kundi ang panaigin ninyo'y liwanag pa rin sa inyo'y kinamtan. Doon, mapapatotohanan, ang lakas ay sa Ama, ang liwanag ay sa Kanya, ang mabuti siya, at ang banal ay Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya't sinong mahihirapan? Sinong mahihirapan? Hindi ba ikaw na nagdadala? Kaya mga mahal, kung kayo'y pumarito para maghanap ng ikagagaling ninyo at makagagaling sa inyo, hanapin nyo yung totoong damdamin mula sa Ama at Kristo. Huwag yung damdamin nyo pinaiiral nyo. Sapagkat maaring ang damdamin mo'y magkamali at maaring ang pag-iisip mo'y magkamali. Subalit ang Espiritong Banal na maghahari sa iyo'y kailan may di magkakamali. Buhay ba ang Ama? Kaya pakatandaan ninyo,
kung paanong binuhay sa inyo ang pagmamahal, ito ang patuloy mong buhayin, kaya't tinurang maliwanag. Ang nagmamahal ng kanyang sarili siyang nawawalan, subalit ang nawalan ng kanyang sarili siyang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, nang dahil sa tinanggap mo, ibinaliwala mo ang sarili mo. At nang ibaliwala mo ito, ang Diyos na naghahari sa iyo, siyang nangibabaw at naramdaman mo, kaya naman, baliwala sa iyo ang bawat araw mo sapagkat alam mong siya ang buhay at galak mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kung hindi sa mga banal na salita ng Kristo, walang naglaban-laban. Kung hindi sa mga banal na gawa niya, walang umalipusta. Ngunit ikaw na totoo, hindi ba't ipaglalaban mo ang kung anong nasumpungan mong totoo? At dito nasusukat ngayon ang katotohanan ng taglay ng tao. Kung nasa sa kanyang katotohanan, maging sino ka man, hindi ka pa ngingibabawin, kundi pananaigin ang kanyang kinamtan at paghahariin ang amang kanyang tinanggap sa buhay. Kaya naman, kaya mong unawain at tanggapin ang nagkamali sa iyo dahil nandoon yung pangunawang binigay at pagmamahal. Kaya't upang magliwanag ang nadimlan na kapwa mo, ibigay mo ang liwanag na nasa iyo upang ang liwanag na yaong tinanggap mo ay mabahaginan ang kapwa mo na didimlan. Mga mahal, may liwanag na ba kayo? Huwag niyong itago, sapagkat kailangan niyong ito ay mapangibabawin at maibigay niyo sa kapwa niyo upang patuloy na habang nagbabahagi kayo, ang liwanag na iyan ay mapasibol ng Ama at kailanmay hindi mamatay. Sapagkat siya ang liwanag ng buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya, paano mo masasabing ang Diyos mo ay sumasayo? Kapag naroon ka sa mabuting pag-iisip mo, kapag naroon ka sa mabuting damdamin mo na pinaghahari mo siya, kaya mapapalad ang ayaw magpatangay sa kanilang damdamin at patuloy na nilalabanan ang damdaming pagkatao. Pasubali ko nga sa inyo, kapag pinanaig nyo ang kalooban ng Ama, namatay ang damdamin nyo, sumibol ang kalooban niya, naghari siya sa inyo, nalugod siya sa inyo, nagalak ang puso nyo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, walang taong banal, lahat nagkasala. Subalit kaya nga ibinigay ang banal na Espiritu upang papaghariin sa buhay ng tao. At ang makasalanan ay paging dapatin na maging mabuting nilalang hanggang kamti ng kabanalan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At kapag napanauli ang inyong mabuting samahan, higit pa sa dati na kayo'y mabuti sapagkat pinanaig nyo ang Diyos na tinanggap nyo, kaya kapwa naging magalak at galak na galak ang puso ng bawat isa. At yan ang Kristo. Pinanaig ang damdamin sa kalooban ng Ama. Doon nanahan, hindi sa bilang tao. Kaya't nagkatawang tao man, nangunat naghari ang banal na kung papaano ang taglay ng pagkatao ay pinangibabaw ang katotohanan at pinatay ang damdaming tao, kaya't nagawa ang kabanalan. Mga mahal, wala ngang makatutulad sa isang Jesucristo, sapagkat tuwirang banal na at totoo. Subalit, kung tutularan ninyo ang pakikipag-isa, tulad ng tinuran, ako'y nagkatangong tao upang ipamahagi ko at patotohanan, ang tao'y maaari ring magbago. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. At yan ang patotoo. Kaya't pinaging dapat ng Amang maging tao ang anak na ibinaba sa lupa upang mapatotohanan sa buong madla. Maaari ka rin magbago tao kahit ikaw ay tao. Sapagkat ikaw ay tao na higit sa mga hayop, na pinalamang sa mga hayop, binigyang sentido komon upang pag-aralan mo ang bawat gagawin mo, upang suriin mo ang bawat sasabihin mo. Mga mahal ko, tabak man ang ibinigay ng Kristo upang tumarak sa mga damdamin ng bawat isa, ang kung papaanong pagmamahal at mga aral upang tumimo sa isipan,
Subalit, kung kapwa tumanggap, kapayapaan pa rin ang kakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Sino ang tumanggap ng mabuti na hindi nakamtan ng kabutihan? Mayroon po ba? Sino ang tumanggap sa sarili niya na natuwa ng buong galak? Tandaan po ninyo, kung sarili nyo lamang ang pahahalagahan nyo, hindi nyo makakamtan tuwiran ang Diyos na buhay para sa buhay nyo. Sapagkat hindi siya makasarili, ngunit mapanibuguin siya. Kaya't may taong mapanibuguin, hindi po ba? Lamang ang pamanibughuin niya ay totoo. May ginagawang totoo. At kapag nagkaisa silang dalawa, kapwa magiging masaya. Kaya't ang spirito niya ay ibinabat, nilalapat sa mga anak niya, at kapag tinanggap, kapwa maligaya ang anak at ang ama. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba? Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa, 10 kayo sa tahanan na magkakapatid. Kung kapwa kayo, iisang panuntunan at pananalig, mag-aaway ba kayo at maglalaban? Maglalaban lang kayo kung magkakaiba kayo ng mga panuntunan sa buhay, di ba? Ang gusto ng isa, kay Kristo siya. Sabi niya, ako rin ay kay Kristo. Sabi nung isa, ako rin ay kay Kristo. Kung kay Kristo ka, ba tayo mo sumunod sa akin? Ano susundin ko sa'yo? Sabi nung isa, dahil kay Kristo, naglaban-laban na. Kaya yun ang tinatawag na hindi kapayapaan. Subalit kung naunawaan nila ang taglay ng Kristo, lahat sila'y may kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Mga mahal, hindi naman sinabi ng Ama, maglaban-laban kayo. Ano sinabi niya? Magmahalan kayo. Tama po ba? O bakit? Nang dahil sa mga salitang banal ay naglalaban-laban ng tao. Kung ikaw ay nasa katotohanan, hindi mo ipaglalaban at di ka makikipaglaban sa banal na aral. Kundi paglalaban mo ang katotohanan at isa sa buhay mong katotohanan, ngunit kailanman di ka makikipag-away. Buhay ba ang Ama? Anong nangyayari kung minsan nagtatalo, nag-aaway ang iba? Laban-laban, laban-laban. Naganap na yung tinuran. Hindi ako naparito para magdala ng kapayapaan sa lupa, kundi ako'y naparito upang magdala ng tabak. Ano po ba yung tabak niya? Ang kanyang salita. Ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kagalakan, ang kanyang kapangyarihan upang ibigay sa tao at ibahagi na kung tatanggapin, kapayapaan ay kakamtin. Buhay ba ang Ama? Paano ang katotohanan na tinatanggap ng iba? Ano ang nagiging dahilan? Ba't hindi nagkakaisa? Ba't naglalaban-laban? Hindi matanggap na mas magaling siya. Hindi matanggap nung isa na mas magaling ako. Mas magaling ganyan. Mas magaling siya, mas magaling. Sila nagpapagalingan. Ito po ba'y sa kabanalan? Kapag ang tao'y nagpagalingan na at nagmagaling ang bawat isa, hindi na ito sa kabanalan. Buhay ba ang Ama? Subalit, kapag ang bawat isa ay nagkaisa at nagkasundo sila, ito'y sa kapayapaan, ito'y sa kabutihan, ito'y sa kabanalan. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Tandaan ninyo, hindi kayong lahat na naririto ay bukal sa puso nyo ang pagparito. At hindi lahat kayong naririto, malinis ang taglay na puso nyo. Kaya't ang may malinis na pag-iisip at damdamin, nasisiyahan, nagagalaw. At ang hindi, uuwi, bigo, at masaklap. Bakit? Lalo siyang nagalit, lalo siyang nagngit-ngit. Anong tinanggap mo? Salip na tuwa? Wala. Sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga, kung tumatanggap ang tao ay nasisiyahan, nagagalaw. Subalit kung hindi, nagngingit-ngit, napupuon, nagngangalit. Sino ngayon ang talo?
Magandang umaga sa pahapon, mamaya. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay bang Ama? Kaya't sa panahon ni Isaias, napakaraming naisulat sa kanyang aklat. Anong silbi ng nanggagamot ka kung namimerhisyo ka rin? Sige nga. Gagamutin mo yung kapwa mo, pagkatapos may peperhisyuhin ka naman. Sa Diyos ba iyan? Sa Ama mo ba yan? Sa Kristo mo ba yan? Pero pinalalabas ng tao, ako'y nanggamot eka.